Babaliwalain mo ba yung Unanimous decision ng Supreme Court? isip-isipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila eh. Totoo po. Ano ba hihintay na? Nag-speculate naman kayo. Kasi baka raw mag-file ng motion for reconsideration. Bakit ka? O, sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay nyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Isip-isipin mo. Void ab initio. Unconstitutional. Sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Tapos, Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib na abogado na pupunta ka pa rin o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakuha yung majority. opo, wala, kulang po. Yun lamang isa eh. Baka mabigat yun. Totoo. Sige. Okay na. Ito Sen, ang update dyan sa impeachment dahil sa nagsisimula na ngayon 20th Congress, meron na palang draft resolution na may pumirma ng 4 na senador na ito ay para ituloy ang impeachment case kay BP Inday Sara kahit may desisyon na ang Korte Suprema. Ang 4 na ito ay sina Senador Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Tito Soto at Bam Aquino. At sila ay umaasang may iba pang pipirma para masimulan daw po ang impeachment. May petsang iniligay August 6 ang itinakdang araw para talakayin ito sa open plenary session kung anong gagawin sa impeachment complaint. Sen. Ay, hindi ko maintindihan yan, Jen, Nelson, dahil sa ibig ba sabihin kung may pumirmang 4 o kaya may nakakuha pang 4, 8 o nakakuha ng 10 halimbawa. Ibig ba sabihin nun ay mapapahinuhod nila ang Korte Suprema na ituloy ang impeachment? Yan ba yung kanilang panukala o yun ang direction ba na tinatahak ng resolution? Bagamat hindi ko pa nababasa yung resolution nila. Kasi nung kami nag-caucus, napag-usapan namin na mukhang klarong-klaro naman yung desisyon ng Korte Suprema. Medyo matatag at saka walang paligoy-ligoy. Sinabi niya, ang impeachment complaint is void ab initio. Ang ibig sabihin, mali ito sa umpisa pala. Unconstitutional. And the Senate never acquired jurisdiction. Ibig mo sabihin, Nelson, Jen, babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung balaron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto tsaka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Hindi tumutol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Ngayon, meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na, alam mo, July 29, birthday ko yun, Jen. Opo. Nelson. Tuesday, Nag-caucus kami. Anong tatalakayin na natin ngayon, sabi nila. Nakiusap sila na huwag. Kasi baka raw mag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives. Hindi man ako kumikiburo. Ninahayaan ko silang nagsasalita. Bigla naman akong tinanong ni Senator Jinggoy. Pakinggan natin yung birthday boy, hindi pa nagsasalita, nakatingin lang na ng pangiti-ngiti. Hindi natin malaman kung ano iniisip niya. Sabi niya, alam mo naman magsalita yun. Ay, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, ano, kahit kumukuluan tiyan ko. Teka, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan, di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Ano nga kung, paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration.
Opo. Sabi ko, Mag-MR daw sila, oh. bakit ka? O sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay nyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Ay, hindi natin. Kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala? Di ba? Oho. Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman kako yung tenor ng desisyon, Aha. at sinabi pa niyang immediately executory, Yan. Aha. ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Sabi ko, kung practicing lawyer ka, Alam mo na. sinabi ko na naririnig naman ng mga abogado dun. Kung ikaw ay isang practicing lawyer, isinara hindi lang pinto, pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon, Oo po. para humabol ka pa. Doon sa desisyon na yun. Isipin mo, void ab initio, unconstitutional. Sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Tapos, Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa ron o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo ng, ano ba yung majority ng 15 sila? 8, ano? Opo, 8, oh. Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakuha yung majority. Opo, wala, kulang pa rin. Yun lamang isa hirapan. Oo. yun lamang isa baka mabigat yun. Totoo nga. Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Isip-isipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila Totoo po. O nakakuha ka ng 7 halimbawa, mari-reverse. Hindi. Hindi pa rin, oh. Para Majority. ma-reverse mo yun, 8 makukuha mo. Isa nga, hirap ka na Oho. Ano pa hihintay na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na pagbigyan mo na. Ganun ba? Pagbigyan mo na. Opo. O sige, yung isa, August 4, sabi nga, hindi, August 11. August 6 na po na Hindi pagkasunod. nga, makinig muna ka. Opo, oh. August 4, Lunes ata yun Opo. Ade, tumawad yung isa. Di nga kasi, baka nga magano ng motion for recon Pwede ba kanyang August 11? Oho. Ede, nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Oo, po, sabi naman ng isa. Opo. 6 na lang. Yan. Para hindi mag-object si Senator Marcoleta. Sabi niya, Senador, kasi kaya gusto ko ng 6, ganito yan. Ang August 6, Wednesday. Ang August 4, Monday. Opo. Kung babanatan natin ang August 6, siyempre, debate ito Oho, nako. Oh, Magkakasamaan tayo rito ng law, magkakainitan tayo rito Opo. Kinabukasan. Baka walang pasok. magkasakitan ng loob tayo rito Kinabukasan kanya, walang pasok, Huwebes, Biyernes, Pahinga muna. Sabado, Linggo, Wala na, humupa na. cooling off period. Ayun, oh. Sige, sabi ko, papayag ako, hindi dahil sa inihintay ninyong mag-file ng motion for reconsideration. Mas gusto ko yung sinabi niya na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. Ayun. Yan ang tunay na pangyayari dyan. Yun pala. Bagamat ayaw ko sabihin ito dahil kukus, kasi naman yung isa doon, makalain mo nagpa-interview, binanggit niya, kanina nga kanya, kung di ko napigilan, kung di ako namin napigilan gusto niya, i-dismiss niya naman kanina kanyang, yung July 29. Aha. Nakiusap kami. Hindi niya dapat binanggit kung... Ayun, oh. Sana man lang tayo, hindi tayo nagbabanggit ng pangalan. Dahil hindi niya nagbanggit ng pangalan. Opo. Dapat walang ganun. So, yan ang tunay na pangyayari dyan.